Good morning, everyone. All right. So, are you excited today? Parang hindi. We are supposed to be excited today because we are in the house of the Lord. Amen? At nandito muli ang ating Panginoon. Welcome sa bawat isa. Welcome for those who are joining us online and also for those of you who are here present. So palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Wow, what a day! Napakagandang araw po ngayon upang tayo muli ay magsama-sama at magtipon sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Parang ayaw ninyong gumalaw, ano? Parang kampante kayo sa inyong upuan. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang pastor. Kaya niyo ako magkwento ng konti. Yung isang pastor na nangangailangan, hindi po ako yun. Yung kwento ng mga pastor tungkol dun sa kalabaw. Alam niyo yung kwentong kalabaw ng mga pastor. Marami yan eh. Pero yung isang kwento na yun daw may kalabaw na ayaw umalis dun sa gitna ng karsada. Nakaharang, nagtatraffic na. Wala makapagpaalis dun sa kalabaw. Ayaw talagang gumalaw nung kalabaw eh. So tinawag na kahit sino, wala talagang makapagpaalis. Anong ginawa magbibigay ng premyo. Kung sino makakapagpaalis dun sa kalabaw sa gitna ng karsada para matanggal yung traffic, may malaking gantimpala. So maraming sumubok, hindi nila talaga mapaalis. Tinulak, sinigawan, kung ano-ano nang ginawa nilang paraan para yung kalabaw ay mapaalis. Napadaan yung pastor. Alam niyo, itong mga pastor na ito, mahuhusay ito eh. Sabi, pastor, baka may magawa ka dyan. Baka pwede mong ipag-pray over yan para umalis. Sabi ng pastor, hindi makukuha sa panalangin yan. Ano pong gagawin nyo? Kakausapin ko. Sabi nung sige po, at may malaking premyo po yan. Ganun ba? May premyo? O sige, lapit yung pastor dun sa kalabaw. Nag-uusap sila. Sabi ng pastor doon sa kalabaw, may binulong sa tenga. Shh. Hindi pa tapos magsalita yung pastor, tumakbo na yung kalabaw. Sabi ng mga tao, grabe ka pastor, pinag-pray mo ba? Sabi ng hindi po. Ano sinabi mo doon sa kalabaw? Wala, sinabi ko lang doon sa kalabaw, ang hindi gagalaw, magpapastor. Tumakbo yung Alam niyo po, hindi po madali maging pastor. Kaya kahit kalabaw ayaw magpastor, Pero purihin ng Diyos dahil meron po tayong tinawag na mga kapastoran. Matindi po ang hamon. Hindi po madali. I'm not exalting yung tawag po, pero this is such a high calling. So, but my point is, tumayo po tayo, mga kapatid, dahil ang hindi gagalaw, magpapastor. Sige po, kamayan natin ang bawat isa, kamustahin natin ang bawat isa. At least 5 to 10 people. Sige po, get out of your place. Labas po kayo dyan. Dahil hanggang mamaya na kayo nakaupo dyan. And this is now the time. Kayo rin sa bahay, you can just shake hands. Kumusta? Ang bawat isa, i-bless po natin ang bawat isa. Kayo rin dyan sa taas. Minsan nagkikita-kita kayo but you're not just really communicating and nagpe-fellowship together. Okay? Amen, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Alright. So tayo po ay maghanda ngayon sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Let us now quiet ourselves. At anuman pwede maging hadlang upang tahasang maibigay natin ng 100% ang ating attention sa Panginoon, pwede po nating alisin yan o bitawan natin, lalo na yung ating mga cellphones. Ayan, hayaan yung hawakan ko muna yung cellphone ko kasi nandito yung listahan. Ayan, ang ating mga ipapanalangin ngayong umagang ito. Sige po, let's bow our heads right now. Let us quiet ourselves and put ourselves in the presence of our God.
Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay muli mong tinipon sa lugar na ito upang ikaw po ay aming sama-samang sambahin, purihin, at pasalamatan. Tunay na tapat ka at dakila sa aming buhay sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa pagpupuno mo sa lahat ng aming kakulangan. Maraming salamat dahil sapat ka. Maraming salamat dahil laging naandun ka sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa kalakasan sa nakaraang buong linggo. Sa lahat ng aming nagawa, natapos, kinikilala namin na ito'y dahil lamang sa iyong masaganang biyaya. Panginoon, inihahandog po namin ang aming sarili sa iyo sa umagang ito. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyo bilang isang buhay na handog. Humihiling po kami ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang paglilinis niyo po sa amin, sa aming mga karumihan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na mahabagin at mapagpatawad at handang magpatawad sa amin sa lahat ng aming karumihan. Inaamin po namin ang aming mga pagkakasala sa iyo. Humihiling po kami ng paglilinis ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, hayaan mo na amin pong ilapit ang aming mga kapatiran sa umagang ito, na aming mga prayer focus, ang mga aming mga members, regular members and associate members na nakatala at nakikita namin ngayon. Lord, you know them each by name at alam mo rin ang kanilang mga pangangailangan at alam din namin na gusto mong katagpuin ang lahat ng ito ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Hayaan mo na patuloy nilang maranasan at maramdaman ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay. At higit sa lahat kung paano sila ay patuloy mong pinalalakas, inaakay, pinangungunahan at ginagabayan upang sila po ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Muli, O Diyos, pagpalain niyo po sila. Hayaan mo na ang kanilang pag-ibig ay patuloy na mag-alab, patuloy silang malapit sa iyo, at mas lalo ka pa nilang sambahin, sampalatayaan at paglingkuran. Gayon din, O Diyos, ang aming mga leaders ng iyong iglesia. Maraming salamat sa mga tinawag mo na mga nangunguna sa aming iglesia, ang aming mga overseer, ang aming auxiliary head, Panginoon, ang elder namin, ang deacons and missionaries na patuloy na ginagamit mo para sa ikalalaganap ng iyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po at kasihan patuloy ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa sa kanila. Hayaan mo na maging matagumpay po sila sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa kanilang paglilingkod, maging sa mga pagsubok na darating sa kanila. Kapatuloy na gabay at patnubay, katalinuhan, ang mga kaparaanan na nagmumula sa iyo upang lalo pang maipag-ibayo ang gawain na iniatang mo sa kanilang mga balikat. Maraming salamat din, O Diyos, kung paano mo pagpapalain ang mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatirang ito na patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon at idinaragdag na mga taon at araw at panahon upang patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan at katapatan, kadakilaan sa kanilang mga buhay. At hayaan mo na mga araw na ito na idinaragdag mo sa kanila at idaragdag mo sa kanila, Panginoon, ay makita nila at suklian nila ito, Panginoon, ng taimtim na pagsamba at paglilingkod at pag-aalay ng kanilang buhay sa iyo. Patuloy mong gamitin ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na buhay na patotoo ng iyong kabutihan at katapatan sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang kahilingan ng bawat isa sa kanila
ang nilalaman ng kanilang mga puso, kayo po nakakaalam. Katagpuin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko rin, O Diyos, kung paano mo pagpapalain ang mga gawain, Panginoon. Ang aming Bless Our Cups Ministry, Lord, na sa ngayon ay dumaraan sa isang pagsubok o hamon sa amin sa ministeryong ito, Panginoon. Hipuin niyo po ang nangunguna ngayon ng bagong PNP Chief, si General Marbil, Panginoon, na nawa ay patuloy niyang buksan at bigyan ng daan ang gawain ng Bless Our Cups Ministry sa mga kapulisan. Lord, kayo po humipo sa kanyang puso at sa mga tao na nasa paligid niya na maaaring mag-impluwensya sa kanya upang ang gawain ito ay patuloy na maipalaganap sa aming mga kapulisan. Pagpalain niyo po patuloy ang aming hukbong ito ng Philippine National Police to implement peace and order within our community. Lord, I also pray for our CBAP, Panginoon, Vision 2025. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin ang katagumpayan at kapunuan ng mga pangangailangang iglesia na maitatanim sa 2025, that is 2025 churches. At hayaan mo na ito po'y aming makita na gawa mo, hindi gawa namin, Panginoon. Sa tulong mo, sa biyaya mo, sa kaparaanan mo, we know, Lord, that nothing is impossible to you. So, Lord, use the people na iniligay mo upang manguna sa amin, si Dr. Ray Abante, Panginoon. Patuloy mo siyang i-inspire and as well inspire the churches and the pastors and the leaders of each churches sa CBAP. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming missionary focus today, Panginoon. Ang aming mission focus, which is ECM ay dapitan sa pangunguna ni Pastor Jonathan Helogo. Dalangin ko po, kasama ang kayang buong sambahayan, Panginoon, na gamitin mo upang ipagpatuloy, Panginoon. Mapatatag, mapalawak pa ang pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, katagpuin mo at ang bawat membro na dumadalo dito, patuloy na maging malakas at masigasig at nag-aalab sa kanilang pananalig. Ang bawat tao na may imbita po dito ay magkakaroon ng conviction at ang salita mo ay titimo sa kanilang mga puso at sila po ay magkakaroon ng isang desisyon na sila po ay magpapasakop at kikilala sa Panginoong Jesucristo. Dalangin ko rin po, Panginoon, hindi lang ang aming mission focus today, but even, Lord, yung aming ministry focus, which is, Panginoon, yung worship ministry. Pagpalain niyo po ang bawat membro ng team na ito, ng worship ministry team na ito, kasama ng aming mga bagong mga volunteers. Panginoon, inspire mo po sila, Panginoon. Hayaan mo na ang buhay po namin ay patuloy na maging dalisay sa iyong harapan. At nang sa gayon, sa kanilang pag-awit, Panginoon, awit na nagmumula sa kanilang puso at hindi lang sa kanilang mga labi. Awit pang umaawit, Panginoon, na ang kanilang puso ay malapit sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay itanghal, itaas at sampalatayaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, ang kanilang paglago sa kanilang pananalig sa Panginoon Jesucristo. Panginoon, maraming salamat muli kung paano mo pagpapalain ang aming bayang Pilipinas. Inaangkin po namin muli ang bayang ito, na ito ay ang bayan na tinawag mo at ito ay ginagamit mo bilang isang missionary sending nation. So Lord, hayaan mo na patuloy kang mag-raise up, Panginoon, ng mga manggagawa sa bayang ito na siyang hahayo sa aming buong bansa, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa ibang lugar pa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pamahalaan na patuloy mo silang pagpalain, gamitin, Panginoon, bilang iyong mga tinawag at tinalagang mga lingkod upang magsilbi sa aming bayan. Nawa nga ang pagkatawag mo sa kanila, Panginoon, ay ito'y maging katuparan para sa kanila na sila'y naglilingkod una sa iyo at sa bayan at hindi sa kanilang sariling mga kagustuhan lamang o pangangailangan o kaparaanan. Hayaan mo, Panginoon, na sila rin mismo ay makasumpong ng kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo, simula po sa aming Pangulo, ang
hanggang sa pinakamababang lugar o pwesto sa aming lipunan, sa aming mga barangay. Muli, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming hiniling, ang aming ipinanalangin, amin po itong ipinagpapasakop sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan, sa iyong kapanahunan. Alam namin, Panginoon, na lahat ng aming dinalangin, Panginoon, ay na ito po ay sagutin mo ayon sa magbibigay lamang ng kaluwalhatian para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Muli inihahandog namin ang aming buhay para sa iyo, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, Panginoon, ang aming pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay maging katanggap-tanggap sa iyo bilang isang haing masamyo sa iyong harapan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa aming Diyos na buhay, ang aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay aawi, sasayaw, luluwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig nananatili, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh. Pagkat ika'y mabuti, mabuti ang Panginoon. ang iyong Laging nananatili. Come on, church! Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, nadakilain, nagmumako sa piling ko, ang kalalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon ang may galak sa puso. ikaw, O Yahweh, Ikaw, O Yahweh. ika'y mabuti, Sumagot po tayo. ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, nananatili, laging nananatili. ikaw, O Yahweh, Ikaw, O Yahweh. ika'y mabuti, Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, nananatili. nananatili. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagmumako sa piling ko, ang kalalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagmumako sa piling ko, kalalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagmumako sa piling ko, ang kalalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sa sayaw, luwalhati, Papalakpak, sisigaw, nadakilain, awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw. nadakilain. Hallelujah! Ating awitin kung gaano natin kamahal ang Panginoon. We love you, Jesus. We will sing how much we love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
natin, holy po ang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng may kahit kaunting dumi. Hindi po natin kayang humarap sa Kanya. Nawa ang buhay natin laging nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Maging banal na tahanan ang ating mga sarili. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Yes, Lord, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalingkahan, sa'yo ay umisan. Awitin po natin. Puso ko'y dinudulog sa'yo, buong puso. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, with humbleness, Lord. Ikaw ay mamasdan, makalingkahan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na walang hanggang mga mabuting pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Bitin po natin ngayon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Ikaw ay mamasdan, makalingkahan, sa'yo ay bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Regardless of our situations and circumstances. Pinupuri ka namin, O
Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luwalhati, yes, Lord! Oh, Jesus! With all our hearts, we honor you and give you glory. Pinaparangalan ka namin, Panginoon. Inhabit, Lord, the praises of your people. Oh, Jesus. Minsan pa po, ulitin po natin para sa buhay na Diyos. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Ikaw lang ang itataas namin, O Diyos. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Lahat ng pagsamba, mag-awit laging bago para sa iyo, Diyos. Gagapitahin, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhati, gagapitahin, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhati, gagapitahin. Come on, church! Open your mouth and sing before your God. Luwalhati, gagapitahin, sasambahin lagi ang ngalan mo. Hallelujah! We worship you, our Lord, our Savior, our Master. Panginoon, you are sovereign. You are majestic. Sinabi niyo po sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Napakalating nagbibigay ng takot sa amin, Panginoon, sa paligid, mga balita, mga problema, mga sakuna, mga sakit. Pero Panginoon, salamat kasama ka namin. You will never leave us nor forsake us. You said in Psalm 41:10, be still and know that I am God. At sa umpisa ng verse na yon, Panginoon, Psalm 46:1, you are our refuge and our strength, our very present help in times of trouble. Ano man ang mga problema, ano man mga worries namin, Panginoon, salamat. Katabi ka po namin. Salamat. Ikaw po ang kapayapaan namin. Salamat sa kalungkutan, Panginoon. Ikaw ang aming comfort. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng sigla at saya. Salamat, Panginoong Jesus. Wala kaming hahanapin pa dahil
Makaupo. Isang pinagpalang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid. Good morning! Good morning again and welcome again sa ating worship service dito sa ECMI. Welcome also to those who are joining us online. And of course, special mention tong ating mga naandito na nakikita ko in the flesh. Naandito. So, batiin mo naman uli yan nasa katabi mo, nasa likod mo, nasa kaliwa, kanan, harap. Ayan, sige na, batiin po natin. Alam niyo po, ito yung isang bagay na hindi ko masabi dun sa mga nasa online kasi hindi ko alam kung may katabi sila. Pero again, we are encouraging everyone to come and join us in worshiping the Lord here, face-to-face sa ating pang sanctuary. Pagpalain ng Panginoon at talagang napakasarap pong magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Nais ko pong simulan sa isang maikling panalangin dahil akin pong na-sense na meron pong naandito sa atin ngayon na meron po kayong mga pangangailangan. Meron kayong kahilingan sa Panginoon. And I don't know what that is, but I know the Lord knows it. And that's why I want us to pause for a while. Again, let's bow our heads. Nandito po ang ating Panginoon, mga kapatid, as we close our eyes and bow our heads. Inihiling ko kayo, nabuksan niyo po ang inyong puso, ang inyong isipan, ang damdamin ninyo para sa Panginoon. At I believe, handa po ang ating puso ngayon at handang-handa ang ating Panginoon na pakinggan ang ating pong mga nilalaman ng ating mga puso. And after natin siyang sambahin at itaas at iluklok sa ating kalagitnaan, I believe the Lord is more than willing to answer our prayers. So mga kapatid, in your silence right where you are, sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga kahilingan sa pagkakataong ito. Ama, maraming salamat po dahil kayo po ang Diyos na siyang tumutugon sa aming mga kahilingan at higit na nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Muli, O Diyos, narinig niyo po ang tinig at kahilingan at daing ng iyong mga anak sa umagang ito. Dalangin ko po, nakatagpuin niyo po ito at malawalhati ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po tayo ay magpapatuloy sa ating isang buwan ng pagdiriwang ng ating anibersaryo ng ECMI. At ito po ang ating 53rd, 50 plus 3. Ini-imagine ko ngayon, aabot kaya ng 50 plus 9 or 50 plus 10. Pero muli, dakila ang Panginoon because we are here and the church has been existing for 53 years. Sa aking pong binabalikan tanaw, I look back and sabi ko, it was 1990 nung ako po ay maging kabahagi ng iglesyang ito doon pa sa Burgos. And as I look back and tinitingnan ko, 34 years na pala yun. 34 years ago, I was starting with the Lord. I believe in the Lord, I accepted the Lord, I was baptized, and from that day on, the rest is history. And this is where I am today, all for the glory of God. Sabi nga ng ating senior pastor lagi, ano yan? Only the Lord can do that. Naandito ang inyong lingkod, nakakatayo dahil sa ating Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa umagang ito. Again, for the privilege na makapagsalita po at madala ang mensahe ng Panginoon para sa atin. We are continuing in our series, Therefore Go.
Muli ito po ay hinango at inspired sa kwento sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 28, the Great Commission, and also dun po sa Book of Acts na ating tinalakay ng nakaraang linggo. Talaga pong kamangha-mangha kung paano ang ating Panginoon ay gumagalaw at kumikilos sa ating kalagitnaan, sa ating iglesia. And I'm so amazed for the last 53 years, yung history ng Emmanuel, talaga pong maraming inikutan ito. I don't know kung mamaya meron tayong video or may mga magsasalita about short history. I don't want to preempt that. But one thing I know, it was 53 years ago and it started with a Bible study. Sa isang maliit na lugar, nagsimula ang isang missionary or isang believer na nagmula sa Capital City Baptist Church and then nagpunta dito somewhere here in Makati at doon nagsimula po ang gawain at nagpapatuloy hanggang ngayon. So, with that, ay muli, hinihiling ko po ang bawat isa. Tumayo po tayo. Tayo po ay basahin po natin ang ating scripture passage this morning which is found in Acts chapter 2 verses 41 to 47. Ayan. Acts chapter 2 verse 41 to 47. Okay, basahin po natin. Ready? Let's read. Those who accepted His message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. And they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po tayo. Last week we talked about the first message that was preached by Peter sa Acts chapter 2. And we know, as a quick review, ang nangyari po doon, the Holy Spirit that was promised by the Lord na dumating sa kanila upang sila ay makapangaral ng salita ng Diyos at magawa ang tungkulin na iniatang sa kanila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo na sinabi sa Matthew 28, that commanded that go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And behold, I am with you even to the end of the age. And then they obeyed. They go because they have experienced the risen Lord. And then Peter, after he received the empowerment and the anointing and the power of the Holy Spirit, he preaches the first message. At alam natin, the message was given 50 days after Jesus resurrected from the dead. Because it was the Pentecost. Kung naalala ninyo, it was Pentecost. It was such a powerful message, a Christ-centered message, a convincing message, a compelling message, and a challenging message that the people, the hearts of the people na nakikinig, they were pierced to their hearts na sinabi nila, what shall we do? And Peter replied, ano sabi ni Peter? Repent and be a conservative Baptist. Hindi po. Repent and be baptized. And I believe I have explained the meaning of that term na bakit sinabi niyang repent. Again, what is repentance? Repentance is a change of mind. Tandaan po natin, pagbabago ng kaisipan. Because last week I mentioned to you that those people who were listening to Peter on that first message was most of them are the same people that cried 40 days ago or 50 days ago who cried to Jesus, crucify Him. Naalala nyo? The same people. Why are they there? Because Jesus was crucified on the day of Passover and the people are coming to Jerusalem to celebrate those feasts. The feast of the Passover and then the feast of the Pentecost. 50 days kasi yun after. Sineselebrate. And they were there. And so many people were listening and they were cut to the heart and they were saved. They were converted. Yun po. And after they were converted, anong sabi dun sa ating passage dyan?
Balikan nga natin saglit yung verse 41. 41. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. That's the church. That's the start of a church. Simula po yan ng iglesia ng Panginoon. And you know what? Kung hindi nyo napansin, grabe, simulang-simula pa lang, mega church na agad. Di ba? 3,000 plus eh. I-add ninyo yung 120 disciples and followers of Christ. 3,120 after first preaching. Why? Because of the power of the Holy Spirit. Napakahalaga po yan that we see that. Sabi nga nila, the book of Acts is the Acts of the Apostle. Actually, I would like to correct that. That's the Acts of the Holy Spirit. Pag tinignan po ninyo yan, simula sa umpisa hanggang sa katapusan ng book of Acts, hanggang chapter 28, it is all the work and through the power of the Holy Spirit residing in every believer na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. And that same power is available to you and to me, to those who believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Yun po yun eh. That's why the book of Acts is sabi nga nila, ito yung aklat sa Bible na hindi pa tapos isulat. Dahil hanggang ngayon nadadagdagan. Kaya nga meron mga sinatawag na Acts 29 believers. Bakit? Kasi hanggang Acts 28, dugtungan mo what the Lord is doing in your life. And from this story nakita natin, 3,000 people were saved. Can you imagine that? Sabi ko nga last time, paano kaya nila binaptize yung 3,000 na yun? Di ba? And sa akin pong pag-aaral at pagsasaliksik, napag-alaman ko na marami pala doon kasi, di ba sa temple, before you can offer sacrifices, meron tinatawag silang ceremonial washing. So marami pala sa paligid nung temple, mga tinatawag nilang ceremonial pools. So, na ang design pala noon, hagdanan na pababa, may tubig, tapos again, may hagdanan paakyat. Kaya parang nangyari pala doon. Kaya pala kaya talaga yung 3,000 isang araw eh. Kasi dadaan lang sila, kasi ceremonial washing. Di ba? Libo-libo and even millions are coming to Jerusalem for the feast. And they cannot offer and come to unless they do those washing. And ang daming ceremonial nun eh. Di ba? Pero purihin ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesucristo, wala nang lahat yun. We can come before the Lord boldly with confidence, all by the grace of God. So they were baptized. And after that, the next question is, what happens? Naalala niyo ba nangyari sa inyo nung una kayo nakakilala sa Panginoon? After that, ano nangyari sa'yo? What did you do? And I believe this passage will remind us or will even tell us, dapat pala ganun. Dapat pala ganun. Dapat pala ganun. Kasi imagine, the disciples, after preaching ni Peter, talaga nakaka-excite yun. Ano? Pero mo, isang preaching, 3,000. Grabe. Maraming sabi nga nila, yung mga, ang daming pastor, nag-preach na ng 3,000 messages. Wala pa sa 10 ang na-save. Eh kasi, they are doing it in the flesh. But when you do it in the power of the Holy Spirit, anything is possible. And the Lord can do that. And during that time, the Lord allowed it to happen. 3,000 people were saved. And then the disciples and the followers were just 120. Can you imagine? How would you take care? What would you do after that? And we know from the book of Acts, pag binasa niyo po yung book of Acts, we will learn that these people, these disciples were able to turn the world upside down. They were able to spread the gospel wherever they go. Nagawa nila yon. At paano nangyari yon? Dito sa binasa nating passage, this is how we will learn. How did they do it? How did they live? What are their lifestyle? What did disciples, how did they disciple the believers? Because what I've learned from this passage, dito natin makikita yung paano binubuo yung command ng Lord na go and make disciples. How do you disciple a believer? Pag sinabi pong disciple, learner, follower of the Lord Jesus Christ.
And the word disciple, ay hinango pa yun sa word na discipline. So may mga disciplines na na-develop sa puso ng mga taong ito. And that's what we're going to look at today. So, again, Acts chapter 2, verse 41, nabasa natin. Those who accepted this message were baptized, and 3,000 were added to that after that day. So, what happened? Dalawa po ang titingnan natin ngayong umaga sa ating pong talata. First is the process. The process of believers' discipleship. Ano ba yung proseso na pinagdadaanan? So punta na po tayo dyan of the believer's discipleship. Now, before I move on to that, I would like to remind everyone, ano ba yung ating vision? By the way, nakalimutan ko. The vision and mission of the church. Our mission is what? Isa my mission. Ayan, pinakita na. To love God and to love people. Di ba? To love God and to love people. And our vision is what? Ito. Basahin nga natin together. Our vision is to grow and multiply churches through growing and multiplying leaders, one small group at a time. Hindi nyo makikita at mababasa dyan ang word na disciple or discipleship, but embedded. Kung paano mo magagawa yan, it is one word, discipleship. And here's what I learned. The main ministry of the church is discipleship. Kasi naniwala tayo dati dun sa nating natutunan na yung 5 purposes of the church is what? Worship, mission, fellowship, evangelism, discipleship. So parang lumalabas, isa lang to, yung discipleship. But what we can see and what we have learned is that all those other ministries is part of discipleship. Siya yung sentro ng lahat ng ito. So first, tingnan natin, how is the process of the discipleship in the early believer's life? First, is the disciple is enlisted in the church. The disciples were enlisted in the church. Again, di ko na papakita sa inyo yung verse, but sabi doon, those who accepted His message and were baptized were about 3,000 and were added to their number that day. They were enlisted. Pag sinabi pong enlistment, parang sa military. Di ba? Sinasali ka. Itinatala ang pangalan mo, ito, kasama na to sa mga sundalo. Alam mo bang sundalo ka? The moment you put your faith and trust in the Lord, you are a soldier for Christ. Whether you like it or not, yun nga lang, yung iba, anong term doon sa hindi nagpapalista? Awol. Absent without leave. But no, that is not how you will grow in your faith. So the early disciples were enlisted in the church. Sabi ni Dr. Luke, dun sa binasa natin kanina, and by the way, Dr. Luke is one who wrote, it's believed that Dr. Luke and Apostle Paul, sila yung sumulat ng Book of Acts. Dr. Luke noted that those who repented and believed in Jesus were baptized and added to the church. Yun po yung ibig kong sabihin. These are key terms or concepts in the New Testament pertaining to the incorporation or enlistment of new believers to the body of Christ. And dito po sa Emmanuel, let me explain it to you kasi sinabi ko yung ating process kanina, that baptism po is very important because you can be a member of ECMI, of Emmanuel Church Ministries International. First, you have to believe in the Lord Jesus Christ, confirm yung faith mo, and then you follow the Lord in the water of the baptism. Yung immersion, yung inilulubog, hindi po yung wisik-wisik. Why? Again, because baptism is the, tinatawag natin na the evidence of something that happens in your heart. It is an inward, outward manifestation of an inward transformation. Ito po yung patunay na ikaw talaga, nag-repent. Nabanggit ko to last week, di ba? Change of mind Kaya nga yung mga believers na to, in the first place, they were baptized.
Because they used to believe that Jesus is not the Messiah, that Jesus is not the Savior. And when they learn through Peter's preaching, they believe. And after that, they say, repent. Magre-repent ako. Change of mind. Si Jesus is my Messiah. Jesus is my Lord. Jesus is my God. Jesus is whom I will follow. Change of mind. How do you yung proof niyan? Kasi, nasa puso ko yan. Bakit patunayan mo? Sabi nga, anong ebidensya? Sumunod ka sa tubig ng bautismo. And again, I will repeat this. Baka mayroon pa po sa atin dito. Still, nagdududa ka, kailangan pa ba talagang tubig ng bautismo? Yes, it is not part of you para maligtas ka. But it is a proof or evidence that you are indeed saved. And once you follow the Lord in water baptism, you are included. You are enlisted. Di ba? In the believers, in the membership ng church. Because dito sa ECMI, we believe in church membership or to be exact, yung saved membership. That is what they did. Kaya biblical po yung ginagawa natin dito. Pangalawa, they were not only enlisted in the church, the disciples were entered into the program of the church. Ito yun eh. Ano ba yung ginawa nila? Hindi ba pagkatapos ng 3,000, kadami-dami naman yan, ang hirap namang turuan ng mga yan, bahala na kayo sa buhay ninyo. No! What we will read in the next passage in verse 42 to 46 na ating binasa na kanina is that what? They devoted themselves, kung meron po kayong Bible, maganda po na nagdadala pa rin po tayo ng ating mga book na Bible. Ang sabi dun sa verse 42 to 46, allow me to read it to you. Sabi dito, They devoted themselves to the apostles' teachings and to the fellowship and to the breaking of the bread and to prayer. Nakita niyo yung word na yon, yung binasa ko kanina? After they were added to the church, and they continue, and they devoted themselves to the apostles' teaching. And that is what a believer has to do. Para ikaw ay ma-disciple, para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, kailangan mo ng doctrines. Sabi nga dito, hindi doctrines ang ginamit dito, pero doon sa ibang translation, doctrines po. Apostles' teachings, apostles' doctrines. Kasi yung iba sasabihin, Pastor, di ko naman kailangan doctrine, di naman ako magpapastor. Simple lang po ang doctrine. Doctrine is what? Teachings. Kaalaman. At pag wala ka pong kaalaman patungkol sa pananampalataya mo, madali kang malilinlang. Madali kang masusway at magdadoubt ka sa kung tama ba ang pinanampalataya mo. Kaya napakahalaga po. Una, sabi, they devoted themselves to the study of the Word. Yun po yun eh. Study of the Word. In other words, the early believers were a learning people. Sabihin nyo, learning. Napakahalaga po niyan. Alam niyo pong unang-una talaga na ibinigay sa akin nung ako po ay manampalataya sa Panginoon, binigyan po ako agad ng isang Biblia. And it's no wonder why the first thing that is mentioned here for the process of discipleship, so to the program of the church, is the study of the Word. Napakahalaga po niyan yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, not only study of the Word, and to fellowship. Ito pong word na to, na fellowship, ay minsan mali po ang ating pagkakaunawa. Kasi ngayon, pag sinabing fellowship, anong pumapasok sa isip nyo? May kape yan. May biskwit yan. Sa madaling salita, yung fellowship masyadong bumabaw. Na para bang it just simply means na, may pagkain. But no, the word fellowship from the Greek is word koinonia. Koinonia simply means sharing together. In other words, fellowship is not just simply eating something or doing something together, but it is sharing your life together. Kaya nga po napakahalaga na ito po ay matututunan ninyo sa
May promotion, ano? SF2. Nandito po yung sa manual natin eh. Yung fellowship, sabi dito, the New Testament concept of fellowship comes from the Greek word koinonia. It means sharing together. In other words, a believer not only grows because of the Word of God, because you grow also because you fellowship or you study the Word of God together with others. Diba? Yun po yung ibig sabihin dito. Na yung fellowship is napakahalaga. Fellowship is so essential that you cannot live without it, mga kapatid. Kaya nga sinasabi lagi, no Christian is an island. Na kahit si Lone Ranger, hindi nag-iisa. May kasamang tonto. Di ba? Hindi nag-iisa. Because fellowship is so fundamental in a person's life, in a believer's life. Alam niyo po, pag wala kang kasama sa paglalakbay mo, sa pag-aaral mo, at sa iyong pananampalataya, unang-unang mangyayari sa iyo, manlalamig ka. And the first thing na hindi ko malilimutan na i-share sa akin sa kahalagahan ng isang fellowship o yung pag-gather together or doing things together. You know, sa Bible may 21 one another's command ang Panginoon. At hindi mo magagawa yung one another, love one another, encourage one another, nang wala kang ano? Ha? Kasama. Pwede mo ba sabihin, ay, ini-encourage ko sarili ko. Hindi ka na. No. And fellowship is best experience in person. And that's why I encourage for those of you na naandun pa kayo sa online, but you have the capacity. Kaya mo naman pumunta dito, kapatid. Because studying the Word of God, pwede mo naman pag-aralan talaga ang Word of God na nag-iisa, but you will learn better. You will grow stronger if you have fellowship with other believers. Napakahalaga po nito. Dahil ikinuwento sa akin ng mga pastor noon, na sabi sa akin, sabi ko, Pastor, bakit pa kailangan yung fellowship? Bakit pa kailangan na dumadalo ako sa mga gawain? Kasi sabi niya, pansinin mo yung isang baga. Alam niyo yung baga? Hindi po baga, iba yun nandito. Yung baga, coal. Diba? Sa isang grupo ng mga uling na nag-aalab at nagliliyab, pag tinanggal mo raw ang isa doon na nag-aalab at nag-aapoy at nagniningas at inhiwalay mo at naging nag-iisa na siya, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay o manlalamig. Sabi sa akin ng pastor, ganyan na mangyayari sa'yo pag hindi ka marunong makipag-fellowship. And that's how important fellowship is, mga kapatid. You cannot grow and move forward and be able to be strong in the faith without fellowship. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Ha? Tanong, uma-attend ka ba ng mga fellowship natin? Marami po tayong fellowship dito sa church. And during those time, their fellowship happens, alam nyo saan? In the temple courts, binasa natin kanina, and in the houses. In other words, yung fellowship happens in large gathering katulad nito. So hindi lang tayo nag-study of the Word of God, but we are also fellowshipping. Kanina, nagsimula ako kanina dito. Pinatayo ko kayo, pinakumusta ko sa inyo yung mga katabi nyo. That's fellowship. Encouraging one another, lifting one another, praying for one another. That's fellowship. And also in small group in homes. Ang tawag natin dito sa Emmanuel yan, cell group. May cell group ka ba? Akala kasi nung iba, yung cell group, ay, study lang of the Word yan. No, may fellowship doon. Sharing of life together, sharing of your burdens, sharing of your victories, sharing of your longings and your desires. Di ba? Mas mahaba pa nga yung fellowship namin kaysa sa study of the Word. Doon sa Iriga. Ang sarap kasi ng nihahanda lagi ni Mel eh. Ayan. Wala rin. Hindi rin ako tumaba. Anyway, but fellowship. It happens in large gathering, in small gathering, and how frequent? Ha? Gaano kadalas nila ginagawa ito in the early church? Ha? Ano sabi diyan? Every day.
Kaya nyo yun? Pero hindi ko po sasabihin nyo na gawin natin yun. Because it is needed during that time. You know why? Because during that time, again, just to give you the context kung bakit nila ginagawa yun every day, because again, a lot of people travel to Jerusalem and they are from other far places. Kung basta meron nakarating dun sa, pagpalagay nating Metro Manila, may nanggaling ng Norte, may nanggaling ng South, di ba? May nanggaling ng Mindanao area. They travel, they come together, and they come to know the Lord. And then they celebrated the Feast of Passover, and then yung Pentecost, and they come to know the Lord. Paano ngayon yan? Uuwi na kami agad? Hindi. May newfound faith kami. Anong gagawin namin? We want to learn more. We want to grow in our faith. What should we do? Uuwi na kami agad? No. That's why they have to do it during that time. And how did they do it? Hindi lang fellowship, meron silang breaking of bread. Alam niyo yung breaking of bread? The breaking of bread is they remember what the Lord has done for them. Can you imagine that, no? The early church are just 50 days away from the crucifixion of Christ. And yet, they remember it and they do it every day. Tayo, gaano katagal na yun nangyari? The more that we should do it often. Pastor, kailangan bang araw-araw yun? Here's the principle. The principle is do it as often as you can. Kung kaya mong gawin na alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa iyo araw-araw, that's the best. Pero at least, mas madalas kaysa hindi. Baka lumilipas ang buong linggo, lumilipas ang isang buwan, ni hindi mo napapasalamatan ng Panginoon sa kaligtasan na tinanggap mula sa Kanya. Manghihina ka, malalayo ka sa Panginoon. And that's the importance of that. And that's discipleship. Study of the Word. They are a learning people. They are fellowshipping. They are a loving people. And they break bread together. And not only that, and prayer. Did you know that prayer is part of discipleship? Napakahalaga po ng pananalangin. Akala ng iba, prayer is a program. No! Prayer is a relationship. Sino mga ma-attend dito ng Fourth Watch? Pakitaas po mga kamay. Praise God, umaabot na po tayo ng 60 plus. No? Yung mga nakakamiss po nito, I challenge you. Experience praying with us at 4 a.m. in the morning. Kahit po once a week lang. Kasi Monday to Friday po yan. Kung talagang hirap na hirap po kayong gumising, try it. Do it. The early church are doing it every day. They are praying. They are studying. They are fellowshipping. They are remembering daily. Prayer is so vital sa ating pong paglagong spiritual, mga kapatid. Sabi nga, a prayerless disciple, a prayerless believer is a powerless believer. So I encourage you, prayer natin, Fourth Watch, 4 a.m., Monday to Friday, Zoomvergence, once a month. Ang dami po nating prayer opportunities sa church. And that will help you to grow in your faith. Not only study of the Word, fellowship, prayer, what else are they doing daily, every day? They are what? Next, pakita natin is stewardship. Alam niyo pong the early church learned, the early believers, the new believers, natuto agad magbigay sa Panginoon. Let me read that passage to you. Grabe po ito. And as I was reading this, sabi ko, wow! Ang tindi ng offering nila dito. Everyone, verse 43, was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Yun po yung isang word ng fellowship or koinonia, means common. You share something in common. Yung meron ka, meron ako. They have everything in common. Meron nga nagsabi,
Diyan pala kinuha yung communism. No, hindi po yan communism. Malaki po ang pagkakaiba ng communism sa communism. Because communism is what? Pag hindi ka nagbigay, patay ka. Sa communism, it's voluntary giving. And this is what the early church are practicing. They give, sabi dito, all the believers were together and had everything in common. Pansinin niyo ito verse, ito yung kinatatakutan ng iba selling their possessions and goods, they gave to everyone as he had need. Di ba? Every day they continued to meet together to the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. You know what? They have to sell homes and share their properties with others. Kailangan meron. Bakit? Imagine the 3,000 people. Karamihan sa kanila, hindi taga Jerusalem. Yung kanilang inihanda na pang 50 days lang, ubus na. Dapat pauwi na sila. Ay bago sila makauwi, na born again. Teka muna. Hindi kami pwedeng basta umalis nito. Ano yung ganun na lang? Paano ang pananampalataya namin? Can you imagine that? That's why they were forced to live a different kind of life. They have to learn how to do it. And the apostles taught them how. Paano? Kailangan mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Kailangan nagpe-fellowship kayo, nag-gather kayo together. Or else manlalamig kayo, manghihina kayo. You need to remember the Lord because that will set you on fire and remind you that He is the risen Lord, your Savior and your Master. And because of that, you can pray confidently. And next is you can give to the Lord. Grabe. Binigay nila yung kanilang mga possessions, yung sharing. They were generous people. Early believers, tinuruan agad paano magbigay. Bigay mo lahat. Kapatid, kamusta pagbibigay mo? Kaya mo bang magbigay ng lahat? Huwag niyo nang sagutin. Mahirap pong sagutin yan. But it is possible if you recognize Jesus as Lord of everything that you have. Stewardship. And finally, the part of their program, verse 4 to 6 is evangelism. Hindi po mawawala ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Minsan kasi nangyayari sa atin, no? Tinuturuan na mag-share ng gospel. Pagka, dapat muna, ganito yan, may certain ganito, ganyan. Pag matagal na ito sa pananampalataya, turuan na natin ito mag-share ng gospel. No. Right after they were born again and they received the Lord, marunong na agad sila mag-share ng gospel. Sinong marunong mag-share ng gospel, wag na magtaas ng kamay. But you know what? You can learn how to do that. Hindi pa po huli. Again, sa ating spiritual formation classes, tinuturo po yan. Yung doctrines, tinuturo yan sa ating spiritual formation class. And that is the program of the early believers. And it's not just a program, kasi pag ang naisip mo ay program, parang, program lang pala yan. No. It's more than a program. It is discipleship of the church. Kung paano ka magiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Thirdly, the disciples, not only that they were enlisted in the church, they were entered or enrolled. Ginamit ko na yung word na enrolled, in the program of the church. Ano ba yung mga programa ng church? By the way, let me just quickly go through that program of the church. Naalala ko lang. The program of the church is that for you to become a member of the church and be part of this great enterprise, the Church of God, ang Iglesia ng Panginoon dito sa Emmanuel, is first, kailangan maging believer ka. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Pangatlo, you are going through the process
Ano yung unang proseso? Sa natin encourage, meron po tayo sa April 27. Ano yan? EGR. Because in the encounter, you will learn how to be set free from all your bandages. And you will regain the fire and the passion that you have lost for the Lord, if you have lost it. It is a brand new start. And after nung ating pong EGR, meron tayong tinatawag na post-encounter. Pre-encounter pala muna, EGR, and then post-encounter. And after nung ating post-encounter, meron po tayong spiritual formation classes level 1 to 4. And after nung ating spiritual formation classes levels 1 to 4, meron na po tayong kasunod niyan, yung ating The Jesus Strategy. Yung sign-up sheet po na andyan na sa labas. And that's the process. That's the program of the church. But more than the program is the heart, mga kapatid. Kahit na namang programa ilagay mo dyan pag wala ang puso mo, that will not happen. That will not work. The disciples finally were entrusted with the Lord's vision. I believe that. Although that is not included in the passage, I also believe that these gatherings in the small group and in the large gathering, sinishare po yung Great Commission sa kanila. They were entrusted with the Lord's vision. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ano sabi dyan? And the things you have heard me, sabi ni Paul, in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So nakikita ninyo, ipinapason. And I believe what the disciples are doing they are passing on this vision to those new believers na pag-uwi nila sa kanilang mga bayan-bayan. Now, imagine this. Pag-uwi nila sa kanilang mga bayan-bayan, they were so equipped and they are so ready to go and obey the command of God. And repeat the process. Repeat the process. Because the goal of the church are faithful and effective disciples who will fulfill the vision of the Lord. Now let's go to the product of the believer's discipleship. First, the people getting saved daily. Alam niyo yung effect po nito? Ano yung resulta nito? Because the disciples, the believers are being discipled through the study of the Word, through the fellowship, by the way, hindi po pwedeng mamimili ka lang doon. Isang bugkus po yun, magkakasama po yun. Hindi pwedeng wala yung isa, or else it will not be a complete package of discipleship with the Lord. And the result is the people are getting saved daily. Binasa natin kanina yan, Acts 2:47. Not only that people are getting saved, the church grows and multiplies the disciples. Alam niyo po, nakakatuwa ito. The church grows and multiplies the disciples. Pansinin po ninyo, kung paano nag-multiply ang mga disciples, ipakita na natin itong mga series of verses na to from Acts 1 to Acts 12. Sabi dyan sa Acts 1:15, in those days Peter stood up. Ito yung simula in a group numbering to about how many? 120. And then pagdating ng Acts chapter 2 verse 41, ito nga after the first preaching, 3,000 were added to their number. So ilan na sila? Yung magagaling sa math dito. 3,120, not including the women. Kasi noon, hindi kinakount ang mga babae. Mga lalaki lang kinakount dyan. It's more than that, but to be 3,120. And then Acts 5:14, they continued the process. They continued doing it. And what happens? Acts 5:14, more and more men and women believe in the Lord and were added to their number. Dito kasama na yung mga women. And then in Acts chapter 6 verse 1, in those days when the numbers of the disciples was increasing, halos na hindi binibilang eh. Kasi araw-araw may nadaragdag eh. People are being saved daily. And then in Acts chapter 9 verse 31, notice this, the church throughout Judea, Galilee, Samaria, kumalat na to, enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in number, living in the fear of the Lord. So, ibig sabihin, lumabas na. Nakikita ninyo yung result nito? And then in Acts 11:21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Parang na-miss ko yung Acts 4:4, no?
na yung may 5,000 kasi pinabibilang ko sa inyo 3,120 plus 5,000, ilan na? 8,120. Paano nyo bibilangin yung those who are being added daily? In other words, it grows and grows and grows. That's why in Acts 12:24, but the word of God continued to increase and spread. You know what happens when a person is discipled? The Lord added. The Lord saves. The people getting saved daily. The church grows and multiplies the disciples. Kasi paano nagkaroon ng church sa Judea, Galilea, Samaria? People are being reproduced. Multiplying leaders. And then thirdly, the Lord Jesus glorified. And this is the best. Sa lahat po ng ginagawa po natin, it is not for our glory, not for Emmanuel Church glory, not for anyone's glory here, but for the glory of God. Amen? The Lord Jesus is glorified. And then how? Ito yung tanong ko. How can we do that? How can we live differently like the early disciples? Number one, living differently. The disciples were committed. May mga binanggit po ako dyan kanina, but here's the three things that I want you to see that is characterized by characteristics of the early disciples. They were committed people. They were devoted. Sabi, they devoted themselves to the apostles' teachings. Alam niyo yung word na devoto? Yan po yung word na yun, devoted. Pag sinabing devoted, single-minded, single heart, steadfast, may passion. Those early disciples, more than the program, is that their hearts are so passionate for the Lord. So yung commitment na yan is passion for God, mga kapatid. They are passionate for the Lord. These programs in themselves are not the key. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, walang kwenta yon, walang halaga yung mga program na yan, walang halaga yung mga SF1, SF2, SF3, SF4, kung wala kang devotion sa Panginoon. Unang-una, kung wala kang pag-ibig sa Panginoon. Yun po sinasabi dito. You do that because first, you love the Lord. Kaya nga mga cell groups and e-groups as well as other programs are just structures and tools. Pinapaalala ko lang mga kapatid. Kasi baka minsan iniisip na, umaate naman ako, umaate naman. You may be attending it. You may be part of it. You may be going through spiritual formation. But if your heart is not there, you are not being discipled. Discipleship starts in the heart. Commitment sa ating Panginoon. Kaya tama talaga ang EGR. Kailangan po nating dumaan sa EGR para tayo ay makalaya sa mga bagay na umahadlang sa atin. Pangalawa, the disciples were connected. Napansin ninyo? They are concerned. They are cooperative. They are united. Kaya nga yung togetherness, napansin ninyo yun doon sa mga passage niyan, they were together. It's not just eating, rather it is sharing life together, yung sinasabi ko kanina. The key principle in discipleship is relationship to the Lord and to God's people. May kaibigan ka ba dito, kapatid? Are you connected? Emmanuel Church, nung nasa Burgos, ang laging comment sa ating church, we are a friendly church. Friendly pa ba tayo? Mga kapatid, pag pumasok ka ba dito, meron bang bumabati sa'yo at ngumingiti sa'yo? O tinitingnan ka simula ulo hanggang paa? You see, relationship. The Lord is showing us that we are to effectively establish and preserve new believers in their faith and expect them to become strong and healthy, committed disciples. We have to connect with them. Tingnan mo nga yan, nasa kaliwa mo. Connected ka ba dyan? Nasa kanan mo? Are you connected with them? Because if you are not connected, then you are not in the body. Remember, the church is a body.
And if you are detached, imagine ninyo kung ikaw ay kamay at hiwalay ang kamay sa katawan. Relationships, mga kapatid. Then thirdly, the disciples were courageous. They were so courageous because later on, mababasa po natin in Acts chapter 5, in the following, they will be persecuted. And yet, the church continues to grow. Are you a committed believer? Are you a connected member? Are you courageous to serve the Lord and obey Him? In conclusion, we at ECMI exist for the Great Commission. And the key factor to fulfill it is a biblical and continual discipleship process empowered by the Holy Spirit. Kailangan po natin yung proseso. But again, as I tell you, the process itself is not the key, but the key is what? Your relationship with the Lord. This process produces in us a certain kind of product. And what is that? A disciple with a different lifestyle that is committed to the Lord, connected and united with God's people, and courageous to spread the gospel, even the Lord's vision, to disciple the nations. This is what the ECMI vision is all about, mga kapatid. That's why I'm sharing this. To grow, let's read it together. To grow and multiply churches through growing and multiplying leaders, one small group at a time. And this vision demands our urgent obedience or compliance, our undivided commitment, our unwavering cooperation, individually and corporately. Let's go together. Let's bow our heads right now. I believe maliwanag po ang mensahe ng Panginoon sa atin. That as believers, we are not just called to be a believer, but to be a disciple. And the challenge for us this morning is that, are we being discipled? Are you being discipled? Are you devoting yourself to the study of the Word? Are you connected? Do you have fellowship with other believers? Do you worship the Lord regularly? To remind yourselves of the great mercy and salvation that we have received from the Lord. How's your prayer life? Your giving. Do you share? Do you share the gospel? I believe the question for us this morning is not so much about ourselves, if we are there in the process or in the program, but I believe the question is, do you love the Lord? And I believe that's the key. Are you devoted to the Lord? Will you commit yourself to the vision of the Lord? What hinders you from committing yourself? Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na naging hamon po sa amin ngayong umagang ito.
Salamat po kung paano pinakita mo sa amin ang kahalagahan. Una, ng aming relasyon sa iyo. And secondly, our relationship to our fellow believers. Panginoon, humihingi po kami ng gabay at patnubay mo at kalakasan. And I pray, Father God, that you will touch every heart represented here today. Dalangin ko po yung mga nanlalamig sa kanilang pananalig at pananampalataya. Dalangin ko po muli ang kanilang pag-aalab ng puso sa pag-aaral ng iyong salita. Because your word is life to our soul. Thank you, Lord, for how you will again give us again the passion for God's people. Na kami po ay muling makisalamuha, maging kabahagi. Help us to be cooperative and participate in what you're doing in our church. Panginoon, I pray for every member of ECMI that once again you will reignite our passion for the vision that you have given to this church. The vision that is to grow and multiply churches through growing and multiplying leaders. And that is discipleship. Panginoon, hayaan mo na makita namin ang kahalagahan ng pagiging isang tagasunod mo. Because it is only the way that we can live our life differently from the world. Hayaan mo na mamuhay kami na maging kakaiba. Hindi po katulad ng mundo. Kaya nga sabi ni Pablo ni Pedro, save yourself from this corrupt generation. And that is teaching us how to live differently. A different lifestyle. A life that is committed to the Lord. A life that is connected to His people and to His church. A life that is courageous to do what you have called us to do. Panginoon, let the Holy Spirit convict us. Ano man ang kailangan naming itama, ano man ang kailangan naming pagsisihan. Sa puntong ito, Panginoon, gumalaw ka at kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama. Nawa naluwalhati ka at mabigyan ka ng kaluguran sa aming pag-aaral na ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 The Lord is near. Salamat po, Pastor Bong, for reminding us malapit na dumating ang Panginoon. At kapatid, ready ka na ba to face the commander? Pag pinag-report po tayo lahat haharap, kaya mo na ba? Yung marching order ba? Pag tinanong ng Lord, natupad mo? Boldly, can you answer yes? Yan. Ngayon po, it's offering time! Naku, parang... Pero in fairness, a few dati parang isa lang eh. Praise the Lord! Sawa na po ba kayo magtapat sa Panginoon? Wag po. Wag tayo magsasawa. Dahil ang Diyos, hindi po siya nakakalimot ng ating katapatan. Sabi po sa 2 Corinthians 6-7, paalalahanan ko lang po kayo, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang pagbibigay po natin, based kung anong kakayahan natin. Alam ng Panginoon ang malaki na kaya mong ibigay. Based sa estado ng buhay po natin. So, ang nagbibigay ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan. Malaki nga, galit ka naman. Pag nagtatapat tayo sa Panginoon, with joy. Lord, sa iyo po ito. Salamat sa mga blessings. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may
Kagalakan. Yay! Pag-pray po natin ang ating mga ikapo at kaloob. Panginoong Jesus, banal na Espiritu, dakilang Diyos, our triune God, ito po ang aming mga kaloob at ikapo. Alam niyo po ang aming pagtatapat sa inyo. Sa kabila ng mga pangangailangan, nananatili po kaming magtatapat para sa ikalalago at sa katugunan ng mga pangangailangan ng aming iglesia at ng iyong gawain. Kami po ay patuloy na magtatapat hanggang sa ikaw ay bumalik na. Thank you, Lord. Bless us all, our jobs, our businesses, our families. To you all the glory, Jesus. This we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay pwede nang magkaloob. At yung mga online, pwede rin pong magbigay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tayo po tayong lahat, tayo'y kumanta. Pwede na muna tayong makaupo. Test. Yan, magandang umaga, Emmanuelites! Welcome to the second leg of our month-long anniversary special. Yan, thank you. Good morning, Pinggoy. Ayon, good morning din May. Good morning, Emmanuelites, and welcome to the second week of our anniversary presentation for our 53rd anniversary. Yes, happy 53rd anniversary yet again. At para gising-gising naman tayo, ituturo namin sa inyo yung action steps ng tagline natin. Pwede niyo po ba kaming sabayan? Hindi niyo na po kailangan tumayo. Total hand gestures lang mostly nang gagawin naman natin. So, ang ating tagline, ang anniversary tagline natin ay ECMI at 53, abiding in Christ. Ang action niya is ECMI at 53. Ilagay po natin sa ating mga mata ang bilog. 53, And then, abiding sa puso. Yan, in Christ. Yan. Yan, ulit po tayo. 4 actions lang po tayo. Okay, 1, 2, 3, go! ECMI at 53, abiding in Christ. Very good. Very good. Thank you so much po for your participation. Yes, and cooperation na rin po. Ngayon naman po, tayo naman po ay magsasalita tungkol sa naganap nga po sa church natin for the last 53 years po. Napansin po natin napakarami na nating mga outreaches, May. Nagkalat na sa buong Pilipinas. At meron na po tayong napakaraming mga pastors din, local pastors natin,
na kung saan ay hinubog po ng Panginoon upang maglingkod sa mga following na outreaches natin. Napakarami na rin ginawang leaders ng Panginoon for the past 53 years, May. Yes, and praise the Lord dahil all throughout the 53 years, ECMI has grown really. Sabi mo nga, by quantity Yes. and also by quality. We praise the Lord for our homegrown leaders and volunteers na discover, na develop, at patuloy po na nagpapagamit at ginagamit ng Panginoon all throughout the 53 years, especially yung mga pastors natin na talaga namang hardworking, faithful, and talagang servant leaders. Yung kanilang pagmamahal talaga para sa Emmanuel at para sa Diyos ay hindi matatawaran. Yes, May. Yan. Kaya naman, para ipakita yung iba sa mga fruits ng abiding natin in Christ throughout the 53 years, let's all watch this. AVP nung ating outreaches. Yes. Thank you. Okay, praise the Lord po para sa ating mga outreaches na Yes, palakpakan Zambales natin sila. and Cardona. And a little bit trivia, May. Yes. Do you know that our Masinloc Zambales outreach has just opened last year po? Kasama ng 3 pang mga outreaches natin sa Palagaran, Chaong, Quezon, Maligaya, Duluhan, at sa pagbubukas muli sa Dapitan. Yan, dahil yan sa ating church planting and, And missions mission, yeah. ministry. Praise the Lord. And alam mo ba na yung na-feature din kanina po, yung ECMI Cardona, nag-umpisa po ang evangelism at ministry po doon noong 2017. At dahil po sa pananatili nila sa Panginoon at sa kabutihan na rin po ng Panginoon natin, hanggang ngayon po, 7 years has passed and still nagkaroon na nanganak na yung churches doon. Meron na po tayong 3 outreach church sa Cardona sa pangunguna po ni Pastor Roger Boyet de Ocampo. At meron silang hinaheld sa Longosyan at Nagsandig. At meron po silang weekly worship service and children feeding ministry. Yan, praise the Lord. Talagang ang daming ginagawa ni Lord para sa ECMI. Yes, May, and only the Lord can do that sa Yes. lahat ng mga outreaches natin. Kahit sa init ng panahon, talagang hindi sila napipigilan. Naalala ko tuloy yung kanta ni Glenn Frey. The heat is on. Talaga ka naman.
Yeah. Pero dito sa Emmanuel, iba tayo. Sa atin, the beat is on. Dahil Yes. sa ating ECMI, Feel the beat within. Ating first ever songwriting competition. At ano ba ang mga mechanics para makasali dyan? Open to all po to. Simula bata hanggang matanda. Pwede pong hindi member, pwede rin pong guests. If you are musically inclined or you can carry a tune or a beat, you are welcome to join. Minimum of 1 person or kahit hanggang ilan ang kasya sa frame ng video na pwede nyong isend. Yung song entry din natin must be an original work in MP4 file po at walang specific na genre. Pwedeng ballad, pwedeng R&B, pwedeng rock. Kayo po, yan, bahala. Basta, dapat related po siya sa ating ECMI Church Anniversary tagline, which is Abiding in Christ. And also, the song must not exceed 3 minutes. Yan. Accepting of entries will only be until April 27. Oh, Yan. just before our grand day in Yes. April 28. And the top 5 entries po na mapipili will be revealed on our grand anniversary day on April 28, 2024. So that's 2 weeks from now. So you have plenty of time. So please do join. And for more updates and details, please like and follow us at ECMI's official Facebook page for more information. And our criteria for judging po, pakinggan po natin mabuti ha. Musicality is 15%, creativity 15%, originality 40%, and an audience impact of 30% for a total score of 100%. And the winners will be awarded with the following cash prize. May cash prize po to, kaya wag po kayo mag-alala. Ang winner po ay tumataginting na 3,000 pesos. Yes. For our first placer po ay 2,000 and for our second placer, 1,000. 1,000. Kaya hanggang ngayon po, may chance pa kayo dahil wala pa pong nagsasubmit. Baka 3 lang mag-submit, panalo na kayong 3. Kaya submit na. Yes. Kahit simpleng a cappella lang and or kung anong beat, kahit clapping lang ang pinaka-beat ninyo. Basta yung song is about abiding in Christ and nasa puso po natin ito. Winner na po yan. And to give you an example ng kung paano po ba to, panoorin po natin ito. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Yun! Sana medyo nagka-idea po sila. Yan. Okay. For our next feature on our anniversary is our Q&A ba to? anniversary wall. Anniversary wall po. Meron po tayong anniversary board po sa labas. Nakita po namin. Marami na po nagsulat, pero mas marami pa po tayong andito ngayon kaysa sa nakita kong mga nakalagay na post-it card po doon or post-it note. So kung meron po tayong time mamaya, kuha lang po tayo ng paper. Sagutin natin number 1, 2, 3. Ang number 1 question po rito ay papaano nyo po mapapakita ang pagsunod nyo kay Jesus. At meron po tayong mga question dito na sinagot. Sige nga, May. Ano sagot sa number 1 mo? Sa akin, sabi niya, our personal journey with the Lord is not easy. Every day we commit and recommit to what God has told us to do. Mission, it takes intimacy with the Lord in everything. By Pastor Mike and Ate Ruby. Ito, walang pangalan, pero ang sabi niya rito, in order for us to abide in Him, we must first, sorry po, wala pa ako sa 11. We first know His plans and will
in our lives. So, kinakailangan daw muna natin malaman ang will ni Christ. Now, for our second question naman, May. It's what is your vision for your church or for your cell group? Ano naman po yung gusto nyong mangyari o nakikita nyong mangyayari sa inyong cell group, sa inyong Bible study? Ang sabi dito sa akin, galing kay Arlene, to grow together spiritually and to multiply. Ayun po yung goal nating lahat talaga, mag-multiply tayo. Yes, and last but not the least, if you're a fruit, what would it be and why? Yun yung pinakamagandang sagutin talaga, di ba? If you're a fruit. Meron ako interesting. Kilala mo to. Sino Sabi yan? niya, ako ay isang mangga. Ay, nasabi ko na ito. Ako ay mangga gawa ng Panginoon. Ako ay manggagawa Ayun. gawa ng Panginoon. Ano ba? Pero nasabi ko na yan, galing sa akin yan eh. Oo nga. Ngayon ako na ay isang melon. Dahil melon akong magagawa sa tulong ng Panginoon. Ayun. So keep the entries coming po. The more the merrier. And funny to look back na lang after, let's say, 100 years as we will be reading yung mga vision nyo, kung nangyari nga po yung mga pangitain nyo sa cell group nyo, or even yung prutas po ninyo, kung nakapagdulot ng kasiyahan sa mga makikinig pag binasa po namin. Yes. Tapos po, next week po ay pangatlong linggo na po natin para sa ating anniversary. Keep on inviting po your loved ones, your friends, your neighbors, your co-workers. Nang sa gayon po, mas marami, mas masaya po tayo rito. Yes, at napakarami pong sorpresa na sa April 28 lamang po namin i-reveal. So please, do continue attending and invite your loved ones and special ones on April 28. And don't forget to wear blue po. Ito yung ating anniversary shirt. Same with our Walk for Christ shirt. Pwede pa pong umorder kay Ate Connie Bagas. I-PM nyo lang po siya sa messenger niya, which is Connie Bagas din po. Until today na lang po yung ordering ng shirt natin para makuha natin bago po mag-April 28. So again, thank you all for listening and taking the time to participate in Thank you our po. short special program. Right. Thank you po. So, anong prutas kayo? Anyway, yung ating pong mga mabilis na mga announcement. Next po yung ating, again, yung fourth watch po, I'm inviting you to come and be blessed and experience. Kahit po once a week, sabi ko, nagsimula rin ako niyan, minsan lang, na-hook na ako. Ayan. And then next, garage sale. Mga kapatid, dito po, parang sa Book of Acts to, may mga pangangailangan. Kung meron po kayong pwedeng i-share, let's share and give kasi may pangangailangan po ng ating mga kabataan. Garage sale po natin, May 12-15. Next, Jesus Strategy, May 5, yung ating pong listahan na doon sa labas. Magpatala po tayo dahil meron po tayong babayarang manual na may handa po yung manual worth 200 pero may kasama po yung libreng lunch. Okay? So everyone is encouraged to attend. Lahat po, whether you are SF student or not, pwede po kayo, graduate man o hindi, pwede po kayo, e-leaders man o hindi, you can attend that Jesus Strategy. Next, Encounter Weekend po, sa 27 na po yan. Magpalista po tayo. Okay, so kung wala na, tayo po ay tumayong lahat. Next week will be the third installment ng ating message na Therefore Go. And Pastor Hernan will be preaching that message to us. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa natapos naming gawain. Maraming salamat po sa iyong salita na amin pong natanggap. Nawa ito pa ay patuloy na maging hamon sa amin. Because we know that being part of a church is the greatest blessing na pwede namin pong matanggap, Panginoon. Because it is through your church that we are going to grow, that we are going to be used, and that we are going to be used for your glory and for your honor in propagating and expanding your kingdom here on this earth. Maraming salamat, Panginoon, kung paano mo pagpapalain ang bawat isang mananampalataya na naandito. Dalangin ko rin po, Panginoon, kung meron po dito na hindi po pa sila nakakakilala sa Panginoon. Dalangin ko po kung paano hihipuin mo ang kanilang puso at sila po ay magdidesisyon bilang
na tumanggap sa aming Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko rin po, Panginoon, every family that is represented here today, I pray for how you will bless us, Lord, for the week ahead of us, kung paano mo tutulungan at gagabayan ang bawat isa, Panginoon, for how we will be able to live a life that is committed, a life that is connected, a life that is courageous for your glory and for your honor. So Lord, bless each family represented here today. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you, make the Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. Amen. Let's sing our last song. Awit sa sayaw, luwang ating papalakpak, sisigaw, nanakilain. Nagmamahaw sa piling mo, ang kadalanan sa puso ko, noon awit sa sayaw, luwang ating papalakpak, sisigaw, nanakilain. Nagmamahaw sa piling mo, kadalanan sa puso ko, noon ngayon kailanman. Woo! God bless you all. Ingat po kayo sa pag-uwi. Huwag niyo pong kalimutan bumalik next week. God bless.